Natanggap na raw ng SMNI ang suspension at show cause order mula sa National Telecommunications Commission. Giit ng SMNI, hindi sila nabigyan ng pagkakataong magpakita ng ebidensya. Saksi si Ian Cruz. Binatikos si Senador Robin Padilla ang National Telecommunications Commission dahil sa kawalan umano ng due process sa pagpataw nito ng isang buwang suspensyon sa Sunshine Media Network International o SMNI. Sa isang pahayag, sinabi ni Padilla na maghahain siya ng resolusyong sumusuporta sa SMNI at kumukondena sa NTC. Si Padilla ang chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. Aniya, hindi raw sinabi ng NTC sa suspension order kung bakit kailangan suspindihin ang operasyon ng SMNI. Hindi rin umano nito binanggit kung bakit kailangan itong suspindihin para maiwasan ng seryosong kapahamakan sa public o private interests. Sa halip, sabi ni Padilla, wala umanong basihan ang suspension at paglabag daw ito sa karapatan ng SMNI sa due process na magresulta sa seryosong kapahamakan sa SMNI at mga empleyado nito. Sabi naman ni Senador Amy Marcos, ang right to due process at ang kalayaan sa pamamahayag ay mga pundasyon ng ating system of government, pero hindi raw ito umano nasunod sa desisyon ng NTC. Kailangan daw maayos ang pagpapasya ng NTC dahil ang mga ganitong aksyon ay mayroon umanong chilling effect sa kalayaan sa pamamahayag. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng NTC. Sa pagsuspend sa operasyon ng SMNI, sinabi ng NTC na isinaalang-alang nito ang deklarasyon ng Kamara na nilabag umano ng network ang 3 probisyon ng prangkisa nito. Bunga ito ng pag-ere ng baling-balitang may mahigit 1 bilyon pisong travel fund si House Speaker Martin Romualdez at ang pagbabanta umano ni dating Pangulong Duterte sa isang kongresista. Binigyan ng NTC ang SMNI ng 15 araw para sagutin ang desisyon ng komisyon. Para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kailangan daw suspindihin ng SMNI para mapanagot sila sa kanilang mga aksyon at matiyak na harapin nila ang bunga ng kanilang bayulasyon. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, hindi umano usapin ng press freedom ang SMNI issue. Aniya, ang SMNI daw ang banta sa malayang pamahayag dahil sa advokasya umano nitong karahasan, fake news at hate speech. Ayon sa SMNI, natanggap na nila ang suspension at show cause order mula sa NTC. Pag-aaralan nila ito at maghahain ng petisyon sa korte para mapatigil ang pagpapatupad ng utos. Naniniwala ang SMNI na may paglabag nga sa due process. Hindi pa tayo binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, may paghusga na. NTC, walang kapangyarihan o walang jurisdiction to determine ano yung fake news. Kaugnay naman sa pahayag ni Representative Castro. Kung sinasabi nila na may violation, present evidence. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi.